Hello everyone! Welcome back to my channel kung saan pinag-uusapan natin ang tunay na buhay ng mga Pinoy nurse abroad, especially here in the US. So yun nga guys, for today's video guys, nandito ako ngayon pumunta ako ngayon sa church para sana mag-mass kasi kahapon hindi ako nakapag-mass. Kasi kahapon, tama kahapon. Kasi nung umuwi ako from shift kahapon, medyo late na. So hindi ko ugali yung nalilate sa mass. Ayoko yung pupunta sa church ng late na. So parang wala na yung essence ng pagmamass mo, tapos late ka lang din naman, di ba? So yun, tapos nainisip ko na sa hapon na lang. Kasi ang problema nung kahapon naman, biglang umulan. So hindi na talaga ako nakapag-mass. So ngayon na standby ako, pumunta ako dito para sana mag-mass kaso sarado. So yun yung dito sa US, yung mga church nila, pag wala mga schedule ng mga masses, sarado siya. Hindi siya katulad sa Pilipinas, di ba, na parang 24/7 halos karamihan ng mga church bukas, pwede kang magdasal, pwede kang tumambay, ganun. So yun. So dito hindi, sarado talaga. So ano ba pwede natin pag-usapan for this video? Ano ba? Siguro na lang, may mga advantages and disadvantages na pagiging night shift nurse. So yun. Actually ako yung pagiging night shift nurse ko, hindi ko talaga siya pinili. Parang nung nag-apply ako, binigay talaga siya sa akin na night shift. Pero blessing this guys na rin kasi one of the advantages talaga guys ng pagiging night shift nurse, kung lalo't bago ka dito sa US, mas maganda magsimula or mag-training pag night. Kasi mas magagamay mo yung pacing ng trabaho mo, 'di ba? Para sa akin to pero usually pag night ka dito, bibigay sa iyo is magtatrabaho ka ng morning shift para alam mo yung pinaka trabaho ng nurse kasi sa morning maraming ginagawa eh. So para makabisado mo siya. Pero sa akin personally mas gusto ko yung night kasi mas lalo pag medyo slow yung pick up mo, katulad ko medyo slow tayo sa ganyan. Mas maganda yung night kasi mas yung pacing ng trabaho mas hindi ganun kabilis, yung demands trabaho hindi ganun ka sobra. So yun. Tapos mas magagamay mo siya kasi pag night shift ka, unang-una konti medications, wala masyadong medications yan. And then number 2, tulog yung mga pasyente mo, yun yung kagandahan dun. Number 3, konti yung mga relatives, so wala ka masyadong pakikisamahan kasi may mga relatives talaga na minsan mga pasaway din, di ba, na parang I don't know, may mga relatives na parang ang feeling nila sa ibang nurse walang alam, so parang china-challenge nila yung mga nurses na in terms of knowledge, yung skills nila. So yun yung inaano nila, mga parang china-challenge nila, parang ganun. And then ano pa ba, tapos pag night ka rin, yun, mas konti yung demands sa trabaho mo kasi wala mga nag-rounds doktor. Mas syempre pag start ng shift medyo busy talaga, pag hand off talaga, so yan. Pero pagdating ng mga 10 onwards, mga 10 hanggang 4 AM, medyo hindi na busy yan. So marami ka ng time para magbasa ng mga notes mo, ng mga nangyari sa pasyente. Unlike pag morning ka, talagang ang hirap kumuha ng oras. Kasi yung mga relatives in and out, yung mga doktor in and out talaga yan. Tapos pag may mga kamalas-malasa mo, pag marami mga procedure na ginagawa, so talagang toxic talaga. So yun. And the best thing about being a night shift nurse is yung compensation. So meron kang night differential. Pag nagtatrabaho ko sa weekend, meron kang weekend differential. Yun. So yun yung mga advantages. Ang disadvantages naman ng pagiging night shift nurse, well, I'm speaking from my personal experiences. Unang-una talaga yung health mo, naka-compromise talaga kasi yung tulog, lalo sa kaso ko na parang hindi ako nakakatulog talaga ng sobrang haba. Parang ever since the world began, 4 hours talaga is maximum sa akin. Parang yun yung kompleto kong tulog, which is parang hindi siya healthy, di ba? So yun, kompleto na sa akin, kompleto na para sa akin yung 4 hours. So talagang pag hindi ko na kompleto yung 4 hours na yan, madalas talaga pa nag-duty ako, pangag ako, lutang ako. Ang hirap, lalo na pagdating ng mga 2 AM, na pa nagbabasa na ako ng mga notes. Grabe, hindi ko na mamalayan, nakakapikit na ako. I mean, lutang talaga, sabog na hindi mo naintindihan yung mga, kahit paulit-ulit kong binabasa yung mga notes ng mga doktor, ng mga nangyari sa pasyente. Talagang hindi siya nagsisink in sa akin, sawang hirap talaga niya. Tapos ano pa ba mga disadvantages?
so far parang yun lang naman na nakita ko disadvantage in terms of tulog talaga. Ang hirap din. Yun, isa pa pala. Kasi nasa neuro PCU ako, so mostly mga matatanda yung mga nagiging pasyente namin. So mostly dito may mga sundowner syndrome, yung mga oldies. So pag bandang mga gabi talaga na madaling araw ganyan, or mga gabi, so talaga nag-iiba yung mentation nila, yung level of consciousness nila, naging agitated, nagiging pasaway, alam mo yun, minsan ang hirap talaga. Tapos isa rin sa mga hindi maganda pag night shift ka, ang hirap mag-agilip ng mga doktor. Kasi well, kung maswerte ka, kung may nagko-cover na doktor yung sa attending physician ng pasyente may nagko-cover, like yung hospitalist or mga nurse practitioner, madali lang silang tawagan. Pero minsan mahirap pa rin kasi parang kailangan mo pa silang tawagan, tapos kailangan mong hintayin yung callback nila, ganyan. So well, kung hospitalist naman pwede man na ma-chat, pero syempre maghihintay ka pala ng reply. So yun. Tapos syempre pag ganyan, kailangan mo talagang yung total assessment yung gagawin mo bago ka mag-refer, otherwise yari ka talaga. Syempre kailangan mo yung SBAR, yung situation, background, assessment, and recommendation, diba? So kailangan alam mo yan kasi ako, meron ako na experience na isang hospitalist na sobrang sinabon talaga ako, bago pa lang ako nun, grabe, sobrang na-trauma talaga ako nun. Kasi syempre, hirap na nga tayo magsalita na English, diba, dito? Ang hirap mo na i-express yung sarili mo. Tapos syempre minsan may mga sinasabi ka na hindi nila naiintindihan kung paano mo sinasabi. Parang gano'n, no? So hindi nagkakaroon ng miscommunication. So doon nagkakaroon ng conflict. So yun nangyari sa akin, gano'n. So talagang simula nung nangyari sa akin na yun, sobrang bago ako mag-refer talaga. Inaaral ko muna yung kaso ng pasyente ko kasi ayoko masabon. So yun. And then yun nga, worst scenario kung yung attending physician ng pasyente mo is wala nagko-cover ng mga hospitalist or nurse practitioner at kailangan mong i-refer directly sa kanya. So yun yung mahirap. So kailangan mo talagang aralin yung kaso ng pasyente mo, ano nangyari, bakit ganito, ano yung medication na tinitake niya, ganyan. Kasi pag tinanong ka, yari ka pag hindi mo alam sagutin. So usually buti na lang talaga bago ako tumatawag sa mga pasyente, sa mga doktor, kinokonsulta ko muna talaga sa charge nurse. Well, talagang yun naman talaga dapat ang unang gagawin, di ba? I-consult mo muna sa charge nurse mo, and from there magdi-decide yung charge nurse mo kung kailangan mo talagang tawagan yung attending physician. So yun. So basically yun yung mga advantages and disadvantages na pagiging night shift nurse. So kung habol mo talaga is yung compensation talaga, better go for night shift talaga. Marami ka talaga. I mean, ang laki ng difference na kikitain mo pag night shift ka talaga. Yung nga lang talaga, be ready sa puyat, antok, kalaban mo talaga dyan. So sometimes yung social life mo nako-compromise. Or hindi naman compromise, pero mas nawawalan ka ng social life kasi nga pag kinabukasan off mo, so itutulog mo talaga the whole day yan. So magigising ka na, gabi na. So ano pang gagawin mo, di ba? Parang nagiging hindi productive masyado yung off mo pag night ka kasi wala ka na nagagawa kasi tinulog mo na, kung baka binabawa mo yung tulog mo, yung puyat mo, yung pagod mo, parang ganun. So yun again guys, ito maghintay ako the whole night. Kailangan ko magising kasi nga baka tawagan ako any moment mamaya. So yun, uwi na rin ako, pahinga, papalit ng damit, tapos sana hindi na ako tawagan kasi ayoko na mag-duty, tanamad na ako. Nawala na yung momentum ko na mag-duty kasi nga siyempre yung ano ko kanina, okay na ako pa-duty na ako, tapos biglang tinawagan ako na standby pala ako dito. So yun, lugi na naman tayo for this week. Kasi nga, ngayong week na to, nakaschedule ako ng 4 shift. So isa doon, pick up na sana yan. So pag pick up kasi, syempre mas maganda mas malaki yung pay nun yan eh. Pero wala, standby tayo. So ito na yung, sa unit namin, ito na yung season ng, madalas na may standby ka talaga. So siguro, ngayong gabi, maghanap-hanap pa rin tayo ng mga possible na PRN job or part-time job. Tingnan natin kung kakayanin natin. Syempre yun naman ang goal natin dito sa USA, magtrabaho. Pero syempre work-life balance pa rin, diba? Kaya ng mga sinasabi sa mga previous videos. Akala natin guys, diba? Kasi katulad ko dati, sabi ko nung wala pa ako dito sa US, sabi ko, gusto ko magtrabaho ng papagulin yung sarili, gusto ko magpayaman, ganyan. Pero pag nandito ka na guys, hindi mo rin magagawa. Kasi nga, ang hirap kasi pag sobrang work ka ng work, grabe nakaka-burnout siya, sobrang nakakabaliw siya, alam mo yun, kailangan mo talagang work-life balance. Naaanuin mo ngayon marami kang pera, pero yung mental health mo affected.
Diba? Alam mo yun. So, hindi rin. Hindi ko rin nagawa yung plano ko na mag-work para kumita na malaki. Sabi ko, hindi. Ayaw kong sagarin yung sarili ko. Gusto kong i-enjoy every process ng journey ko dito sa US. So, yun yung ginawa ko, work-life balance talaga. And syempre nasa stage pa rin tayo na marami pa rin tayong kailangan matutunan, malaman, kasi syempre alam mo yun yung mga kaso naman na hinahawakan mo, hindi mo naman yan laging ina-encounter. So more often than not, nakakalimutan mo siya. So kailangan mo ng frequent reorientation or kailangan mo aralin talaga ulit yung mga bagay-bagay na yan. So katulad nung nakaraan, meron akong heparin drip na ang tagal ko ulit nakahawak ng may pasyente may heparin drip. So nakalimutan ko na naman yung procedures, yung mga protocol ng hospital. So yun, kailangan mong aralin. And then dati parang sobrang natotoxic ako pag may blood transfusion dito. Pero ngayon kasi lately mas marami ako mga pasyenteng na may for BT. So mas na-retain na siya sa akin yung mga protocol, mga dapat gawin. So mas okay na siya. Na parang sa pag looking back, sabi ko, parang hirap na hirap talaga, parang toxic na ako, di ba? Pero yun nga, siguro one of the lessons na natutunan ko talaga is be gentle on yourself. Don't be hard on yourself. Na wag kang ma-pressure masyado na alamin lahat ng mga bagay kasi hindi mo naman talaga matututunan yan in one sitting, di ba? It will take some time. It's a process, kumbaga. So, yun. Wag mo masyadong anuin yung sarili mo na napakabobo mo, parang hina mo. Yun yung problema sa akin kasi yun yung negative na attitude ko talaga. Minsan na madali ako ma-upset, madali ako ma-disappoint sa sarili ko kasi nga bakit parang hindi ko alam yung ganito, dapat alam ko na yung ganyan. So pero along the way matututunan mo din naman talaga siya. So wag ka lang masyadong madali. Kumbaga one step at a time, one day at a time, gradually makukuha mo din naman yun. Lahat naman tayo dumadaan sa ganun. So yun guys. So yun lang. So yun lang guys. So gaya nga na lagi nang sinasabi ko sa inyo guys na if life challenges you, always find a way to stay positive and be positive guys. Tough times are just temporary and that these too shall pass. So Pinoy RN, Sorhay, we've got this, you've got this. So lahat ng mga up and down na waiting pa rin. Guys, pray lang tayo. Keep the faith. Darating din tayo dito sa US. So, basta do your thing. Huwag kayong ma-pressure. Huwag kayong madali. Just trust the process. Kumbaga, yung journey nyo is pinaplano naman na maayos si God dyan. So, just trust in Him. And yun nga guys, for more nursing adventures and interesting stories, follow for more. Uwi na ako guys. Uulan na. Ayan o. Uulan na. Parang uulan. So, hurricane season na dito sa Florida. So, yun. See you in my next vlog, guys. Subscribe.